First time ko lang din kayo nakita. Ayan. Lahat ba member na? Yes! O meron pang hindi pa member? Meron. Meron pa. Ayan, sige. Okay lang yan kasi pag-uusapan naman natin, makaka-relate din kayo. Ayan, okay lang ba? Yes! Ayan, so sa mga first time lang po ako nakita, my name is Mark Go. Ayan, sa mga lalaki, can call me Mark. Sa mga babae, can call me anytime. Wow! Ayan, taga Manila po ako, taga Ortigas. Ayan, lahat po taga Cavite, hindi naman. Yes! Kasi may hub. Tama ba? May hub dito? Yes! Ayun. Ayan, so sa mga hubber na nandito, ayan, hello sa inyo. Actually, pamilyar na ako sa lugar na to kasi nandito lang ako nakabili ng bahay. Wow! Mamaya papakita ko para at least makita nyo. So, sa mga first time lang po ako nakita, so ako po'y matagal na po sa negosyo to. Ipapakita ko rin sa inyo para at least mas maintindihan nyo. Okay lang ba kayo? Yes! Ayan, ganyan ang energy. Diba? So, meron pa dito mga mga baguhan lang. Yung mga 3 months below. Sino yung mga 3 months below? Yung mga kaka-member lang. Ayan, palakpakan naman natin. Yung mga baguhan pa lang, diba? Sino naman dito yung mga 4 months pataas? Yung mga may tatagal na. Yung mga tinubuan na ng ugat. Hindi, joke lang. Ayan, so, actually, itong topic ko na to, maganda to kasi, before kasi, itong topic na to, ito lang talaga ang training sa company natin before. So, nag-aral kasi ako sa taga Manila ako, pero nag-aral ako sa Silang Cavite. So, imagine mo, taga Caloocan ako. Nag-aral ako sa Silang Cavite. Di ba? Kasi napakabait ko po talaga kasing anak. Masunurin ako lagi. Nag-aaral ako mabuti, kaya doon ako tinapon. Sabi sa akin ng anak na magulang ko, diba, anak, di ka talaga tigas talaga ng ulo mo, doon ka mag-aaral sa Cavite. Yan, nag-dorm po ako doon. And puti na lang talaga, doon ako nag-aaral kasi doon po na-introduce sa akin yung business na to. Diba? Kasi nakikita ko yung mga itsura nyo, mukhang mga bata pa diba, mga bataan. Yes! Huwag kayong mag-alala, hindi naman nagkakala yung mga itsura natin, di ba? Yes! Ganun talaga nagagawa ng product sa atin. Diba? Kasi ako nag-start ako dito, katulad nyo lang rin. Kasi siguro, I'm sure meron dito, mga 18, 19, 20. Diba? Mamaya, nasa baba pa yung dalawang kasama ko eh. Yung isang kasama ko, sumali lang siya nung pandemic 2021, 14 years old lang. Wow! Grabe, alam mo ba na, kasi may hub din kasi ako sa Manila. May hub ako. So ngayon, itong batang to, hindi ko in-expect na 14 years old na kasi papasok daw sa hub. So 14, hindi ko alam na 14 years old pa lang, bata pa lang. Kasi nakaka-video call ko lang siya sa taga-Bicol eh. 14 years old. So, yung isa naman, dating OFW yung kasama ko na nag-for good, ngayon full-time na naginagawa yung business. Diba? So, nakakatuwa kasi nung nag-pandemic, ang daming mga kabataan na na-open yung mind sa business. Diba? Kasi nung panahon ko, nung nagsimula ako dito, estudyante lang ako, actually nung una medyo hindi ako interesado sa business ng classmate ko. Kasi lagi niya sinasabi sa akin, pare, sama ka sa akin, yayaman tayo. Lagi sinasabi yayaman. Pero pag tinitingnan ko yung tsura, mukha namang pahirap. Sabi ko, di naman talaga yayaman. Diba? Kasi yung classmate ko na nag-invite sa akin dito, working student, nagtatrabaho lang sa printing press, taga Batangas, kargador ng tubo. Alam niyo yung tubo? Yes! Diba? Ganun lang trabaho niya. Pero alam niyo, yung classmate ko na to, ang taas ng pangarap. Kahit ayaw namin sumali sa kanya, ginawa pa rin niya yung business. Eh nagulat na lang kami after 6 months, nakabili siya ng brand new na sasakyan. And guys, take note, wala pang online that time. That was 16 years ago. Ganun katagal. Diba? Ganun katagal. Kasi yung classmate ko na yun, 19 years old nag-start dito. 19 years old. Alam mo, nung nagkaroon siya ng kotse, sa school namin, nag-aaral kasi ako sa university, sa AUP, Adventist University of the Philippines. Papunta yung papuntang papuntang Tagaytay, malapit sa Paseo de Santa Rosa. Alam mo, sa school namin, nung nagkaroon siya ng kotse, nilagyan ng malaking tarpaulin.
Di ba kadalasan sa school, nilalagay doon yung mga graduates, mga matatalino, nakapasa sa board exam. Alam mo, nakakatawa kasi siya, nilagyan doon from rags to riches. Di ba? Kasi sobrang yung mga professor namin, sobrang na-inspire sa kanya, at the same time na-challenge. Naalala ko, sabi ng teacher namin, grabe yan si Ryan. Ako 10 taon na sa pagtuturo. Motor lang nabili ko. Siya, 6 months nang nagkaroon ng kotse. Diba? Dami namin mga professor, mga teacher. Naalala ko dati, pagtapos ng klase, actually hindi pa nga tapos yung klase, tinapos na kagad ang teacher namin. Sabi, oy, may tama-tama, may oras pa tayo. O sige, meron ako i-discuss sa inyong business. Diniscuss yung global. Sabi ko kung teacher to. Diba, hindi subject yung tinuro, global eh, diba? Kasi nga may time pa daw eh. Diba? Kaya nakakatuwa kasi pati yung mga professor namin nag-join dito, nag-part-time sila. Pero after ilang months, nag-resign yung mga yan, nag-full-time. Wow. So guys, bakit kung inukwento sa inyo to, simple lang, hindi naman sila tanga o bobo para ipagpalit yung magandang profesyon nila, magandang trabaho nila kung pangit yung negosyo natin. Tama. Tama ba? Diba? So nakita nila na mas malaki, kasi bottom line naman, ba't tayo nagtatrabaho para kumita ng pera? Eh kung may opportunity naman na pwede kang kumita ng mas malaki, ba't hindi mo gagawin? Diba? So ako, nung nagkaroon ng kotse yung classmate ko na yun, alam mo, ang invite niya sa akin, kakaiba na. Sabi niya sa akin, Mark, sama ka sa akin, kakain tayo sa Jollibee, libre ko. Wow. Siyempre, sasama ka hindi. Tama. Libre. Yes. Siyempre, patay gutom pa kami nun. Grabe. Pag sinabing kakain, sama agad, di ba? So ngayon, pagsama ko, pagdating po sa Jollibee, excited ako sa Chicken Joy. Di ba? Yun pala, may seminar muna. Di ba? Kasi mauutak yung mga nagpapaseminar. Binibigay yung pagkain after na ng seminar. So wala kaming choice. Kahit gutom na kami noon, nakatingin na kami sa speaker. Ang tingin namin sa kanya, Chicken Joy na. Diba? Pero alam nyo, hindi ko makakalimutan yung unang attend ko. Ang speaker that time, 17 years old lang. Mas bata sa amin. At kumikita ng 100,000 isang buwan. Sabi niya, high school graduation lang daw siya. From grammar pa, di ba? Dati lang daw siyang janitor. Kumikita ng 1,000. Alam mo, nung narinig ko, sabi ko sa katabi ko, sa klase ko, pre, sabi ko sa'yo, huwag na tayo mag-college eh. Siya high school graduation lang, oh. Di ba, kumikita ng 1,000. Noong una, nayayabangan kami na sa speaker. Kasi nga, mas bata sa amin, kumikita na malaki. Kaya lang, alam mo, doon ko na-realize, minsan kaya tayo nayayabangan sa ibang tao, kasi wala tayo nung meron siya. Parang ganito lang yun eh. May nakakita kang mayaman, nayabangan ka, sabi mo, yabang nito, mayaman lang kasi. Eh kasi hindi ka mayaman. Tama. Nakita mo may kotse, yabang nito, may kotse lang eh. Wala ka kasing kotse. In short, kaya tayo nayayabangan, kaya tayo naiingit, kasi nayayabangan tayo. Kaya tayo nayayabangan kasi naiingit tayo. Tama ba? Yes. So kami, kaya kami nayayabangan kasi naiingit kami sa kanya, mas bata siya, 17, tapos 100,000 isang buwan. Wow. Di ba? Alam nyo, after ng seminar, kaysa mayabangan kami, nilapitan talaga namin yung speaker, sabi namin, Sir, totoo pa talagang high school graduation ka lang. Oo, pinakita yung ID niya, dating janitor, tapos kumikita 100,000 isang buwan. So, alam nyo, doon po kami na-inspire sa kanya. Hindi ko makakalimutan, 7 p.m. Nag-start yung seminar. 9 p.m. natapos yung seminar. Nakauwi kami sa dorm, 5 a.m. na. Bakit 5 a.m.? Kakaisip kung saan namin kukunin yung pambili ng package. Kasi nga wala kaming pera, estudyante lang kami. Di ba? Pakita ko lang sa inyo.